Nagbabalik po ang special edition ng Kape Balita at Opinyon kasama po si Magalang Mayor Malu Lacson at ang kanya pong pamilya. This time po, gusto naman natin makakwentuhan yung anak ni Mayora, yung mga anak ni Mayora. Kasama po natin si Kaka, si Iya, and si Basti. Thank you for joining us. Meron lang akong question sa inyo guys. So, eto lang yon. Ano yung pakiramdam na ang inyong nanay ay si Mayor Malu Lacson? Sige. Anong pakiramdam? Parang normal lang naman. Parang normal lang na kasi ginagawa naman niya yung mga duties niya as a mom. So, parang normal lang na nanay na nag-work in politics. You don't feel na madalas wala si Mayora, ganon? Hindi naman namin nafe-feel yun masyado. Oo, mayroon siyang mga work na kailangan niya mag-leave out of the country. Pero kapag nakaka-uwi naman, nakaka-bonding naman namin siya. Same rin po. Siguro kasi bata pa lang po kami, like counselor na po siya. So, parang di naman po namin alam like ano yung life without it. Parang namulat na kayo na yun na siya. Sanay na din. Kumbaga, namulat na kayo, iyan, na nasa politics na si Mayora. Opo. Pero di naman po namin nafe-feel yung absence niya kasi like in other ways po, pinapakita niya naman po na nandyan po siya. Like in other ways na support. Kunyari, papunta po kami Manila, mag-help po siya ng prepare ng food, gano'n. So, ramdam po pa rin po namin yung presence niya. May presence pa rin si mom. Yes. Si Basti naman. I think for me, it's okay lang naman. It's like, parang normal lang na mom. Pero yun nga, her line of work, sometimes it needs her to be somewhere else. Pero I don't find it like troubling for me, or hindi ko na nakikita na para sa akin like naggalit ako, wala nanay ko. Pero alam ko naman na she's somewhere where she needs to be and where she can help other people out. Tapos yun nga, like sabi nila na since we were kids na matagal na silang si mama matagal na siyang yun nga, may seminar siya, or may tutulungan siya, outreach, mga ganon. Tipong, even though na pag wala siya dito, when she is here, she always makes it up to us. Kunwari, mag-dinner kami, or we'll go somewhere out with her. Yes. You guys are very understanding. Mayora, very understanding po yung mga anak ninyo sa inyong trabaho, sa nature ng inyong work. Now, ang gusto ko naman malaman is, paano ba si Mayor Malu as a mom? Siya ba yung strikta, malambing? Siya ba yung pag alas 10 na, nasaan ka na? Paano ba yun, Basti? Sige, you go ahead, Basti. Feel ko ako yung perfect na sumagot dito kasi ako yung trouble child sa aming tatlo. Pero, from time to time, of course, si mama, kailangan niyang to be stern para, of course, we get set in our places. Yes. And I feel like hindi naman mali yun na ma-disiplina ka ng parents mo. Pero, yun nga, si mama, hindi naman siya yung laging galit o laging mabinan. Pero, malambing siya whenever we're there. Kahit galit siya, lalambingin ka niya agad pagkatapos. Pag umiiyak ka na, bigla-biglaan, kakakakolin ka niya. Parang, yung she'll set you in your place, pero right after, siya pa rin yung nanay mo in the end of the day. So she'll do what she can to make you feel better. Iya, how about you? I think, yung sinabi niyo po na understanding kami, I think ganun po yun dahil ina-emphasize naman po nilang dalawa na lahat ng ginagawa nila always comes from a place of love and care. So, kunyari lalabas po ako, kailangan lang po nila alam, like saan, sinong kasama, lahat. Pero hindi naman po sila super strict. Like, binibigyan naman po nila kami ng freedom. Pero, hindi naman po yung sa, kahit ano lang gagawin namin, gano'n. Yes. Kasi syempre, pag na-receive po namin yung gano'n na pagmamahal, parang nasa amin na rin na ibalik yon. Kaya hindi rin po kami nadadrive na gumawa ng mga masasamang bagay. Yes, kalokohan. So, like, na-appreciate ko po yung kung paano na kami pinalaki. Kasi lahat naman po ng gusto namin, nagagawa namin. And yung, kahit na busy po sila minsan, like, naintindihan naman po namin na at the end, para sa amin din yun. Yes. Kaka. Ayun, parang nasabi na nila lahat. So, very chill lang kasi yung mommy ko.
sobrang chill. Wala kang masasabi kapag may problema ka, may kailangan kang open up, parang open naman siya to listen. Tapos paminsan, kapag wala pa ako sa bahay, magte-text, nasan ka na? Tapos 11 pa lang. Parang alam mong naiinip siya. Parang, bakit mo ako hinahanap? Ganon. Pero hanggang doon lang po Parang kasi, doon nga, sabi nga ni Iya, pinalaki po kami na maayos. So alam namin yung limits namin, yung mga responsibilities namin. Kaya siguro hindi rin sila nag-worry. Kaya siguro medyo chill din. Unlike yung hindi kami pwedeng lumabas. Yung parang nakikage. Hindi naman po namin na-feel yun. So yun po. Siyempre, she has to protect you kasi alam niyo naman yung nature of work niya. Kaso, Mayora, ito ipapasa ko sa'yo. Pasok mo. So, Mayora, are you ready na if ever one of them will go into politics? Oo. For as long as yung pagsiservisyo sa mga tao ay nasa puso nila. Not just because of gusto lang nilang magaya ako or yung mga uncle nila, gano'n. Basta nasa puso nila yung public service, being a servant, leader, yun, okay lang ko doon. Leader mindset. Sige. Now, how are you supporting your mom's candidacy? For second term, no, Mayora? Ako siguro, helping her sa mga tasks na hindi niya magagawa. Kunwari, feeling ko lang kapag, syempre, busy siya ngayon, kailangan niyang, kunwari, sa mga PTC ni Basti. So, kukunin ko na yon kasi alam kong mas magagaan yung sa kanya, burden. So, yung feeling ko yung mga ganong things, dun po kami parang tinatry mag-support sa campaign kasi hanggang, yun lang yung mabibigay namin Yung mapapagaan yung life niya, hindi siya masistress. O kaya sa mga, kunwari may kailangan siya sa campaign or hindi campaign, dun po kami tutulong. How about you, Iya? Di po ako masyadong nag-help like directly. Like, kuya si Ate Kap mo yung sumasali siya sa mga ibang event, gano'n. Yes. Siguro in my own way, yung fina-fulfill ko na lang po yung mga sarili kong responsibilidad para hindi na po sila maabala, gano'n. Tsaka yung mga ganito, kung pwedeng salihan, or kung kailangan kong salihan. First time mo. First time. Ay, sobrang happy naman namin. Thank you so much. Si Basti naman. How about you, Basti? How are you supporting your mom? Yun. Ako naman, yun nga, parang sabi ni Ate Iya, I try to fulfill my responsibilities. So, as anak ni Mama, and, you know, pag nasa school ako, lalo na I go to school away from home, tinatry ko namang yung hindi na sila mag-worry. Pero sometimes, hindi nag-work out for me, tas nag-worry si Mama, ganun. Pero I try my best to make sure na, to tell her na parang it's gonna be okay naman. Yeah. It's gonna be alright. Na, like, kahit, like, i-focus niya na lang yung kampanya na, yung trabaho niya. Kasi, kahit anak niya ako, alam ko there's a lot more people who need her. Yes. Than yung mga pinoproblema niya sa akin right now. Tapos, yun nga, syempre, best friend ko yung parents ko, gano'n. Oh, that's cool. Tapos, try, yung every chance I can get, na tinatry ko silang samahan sa mga pinupuntahan nila. If si Mama may pupuntahang birthday of a fellow leader, sasamahan ko siya, syempre, so that I can get to know the people that she's, like, leading with, and the people that are leading our community. And then, kunwari si Papa, if may kailangan siya, nasamahan ko siya, pan-drive ko siya, I try my best to support them and to bond with them at the same time whenever I get the chance to, whenever I go home. Thank you so much, Basti. So it's really a support system, no? A family support system from your dad to every one of you. So thank you so much for joining us and for sharing your stories with your mom. Magbabalik po ang special edition ng Kape, Balita at Opinyon.